Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang Reporter 10. The first reporter will be Jamaica M. Alejana. Second reporter is Rizal C. Inocencio. The third is Gianna A. Giliana. And the fourth reporter is Hayden Ibanez. Ang re-report po namin ay ang Chapter 20, Ophthalmic Surgeon in Hong Kong, 1891 to 1892, at ang Chapter 21, na Second Homecoming and the La Liga Pilipina. Ophthalmic Surgeon in Hong Kong, 1891 to 1892. After ng publication ng El Prebisterismo, umalis si Rizal sa Europe at nagpuntang Hong Kong. Nanirahan siya doon ng halos pitong buwan from November 1891 to June 1892. His reasons for leaving Europe were: life was unbearable in Europe because of his political differences with M.H. Del Pilar and other Filipinos in Spain. To be near his idolized Philippines and family. Linisan niya ang Europe dahil nahihirapan na siya sa pamumuhay niya rito at dahil na rin sa political differences niya kay M.H. Del Pilar at sa iba pang mga Pilipino sa Spain. Umalis din siya sa Europe dahil gusto niya mapalapit sa minamahal niyang Pilipinas at sa kanyang pamilya. Bago siya umalis papuntang Hong Kong, ipinaalam muna niya ito kay Del Pilar. Ipinaalam niya ang tungkol sa kanyang pagre-retiro sa political arena sa Spain. Farewell to Europe. October 3, 1891, 2 weeks after the publication of El Filibusterismo, Rizal left Ghent for Paris. He stayed a few days to Paris to say goodbye to his friends, the Lunas, Pardo de Taveras, Venturas, at ang iba pa. After that, bumiyahe siya sakay ng tren papuntang Marseilles. October 18, 1891, sumakay siya sa barkong Melbourne, patungong Hong Kong. Dala niya ang recommendation letter na galing kay Juan Luna na ipinapabigay kay Manuel Camus, pati na rin ang 600 copies ng LPD. Ayon kay Rizal, ang kanyang paglalakbay ay napakaganda. Dinescribe niya pa ito bilang isang heavenly. Noong October 22, 1891, sumulat siya kay Blumentritt. He said that, since we left Marseilles, we have had magnificent weather. The sea is calm, placid like glass, the sky blue, the air fresh and invigorating. Truly, it is a heavenly trip. Inilarawan ni Rizal ang panahon bilang isang maaliwalas, ang dagat ay kalmado, at ang hangin ay sariwa at nagpapalakas sa kanya. Sa barkong Melbourne, mayroong 80 first class passengers na papuntang Amoy. Mostly Europeans at mayroong 2 Spaniards. Si Rizal lamang ang nag-iisang Asyano rito. Pinahanga ni Rizal ang mga pasahero sa kanyang angking talino dahil marami siyang kaalaman sa iba't ibang lingwahe at mahusay din siya sa sketching. Mayroon din siya mga naging kaibigang missionaries, Italian Franciscans, French Jesuits, and Bishop Messenger Ballantyre. Naging close siya kay Father Push at nakipaglaro rito ng chess. Sumulat siya kay Blumentritt na inilalarawan si Father Push bilang isang mabuting tao, na para itong si Padre Damaso, ngunit walang yabang at masamang ugali. Rizal and the German Ladies. Isang gabi, habang kumakain ng mga pasahero sa Melbourne steamer, nag-iisang kumakain lamang si Rizal dahil siya ay nag-iisang Asyano dito sa barkong ito. Malapit sa kanya, mayroong mga German ladies na nagkukwentuhan at palihim na pinag-uusapan siya. Biglang nakaranas ng malakas na hangin ang barko
Bumukas ang pinto ng dining room dahil dito. Wala ni isang tumayo para isara ang pintuan. Isa sa mga babaeng German ang nagsabi sa kanyang kausap na kung si Rizal daw ay gentleman, tatayo ito at isasarado ang pintuan. Nang marinig ni si Rizal ito, tumayo siya at isinara ang pinto at bumalik siya sa kanyang upuan. Pagkatapos nito, kinausap niya ang mga babae in German language. Labis na nakaramdam ng hiya ang mga German ladies. Pero sa huli, napalitan ito ng paggalang at paghanga kay Rizal. Arrived in Hong Kong. November 20, 1891, nakarating si Rizal sa Hong Kong. Sinalubong siya ng mga Pilipino na ninirahan dito, lalo na ng kanyang matalik na kaibigan na si Jose Maria Basa. Nanirahan siya sa number 5 T. Adkillar Street, number 2 Red Noxola Terrace, na kung saan nagbukas din siya ng medical clinic. Noong December 1, 1891, sumulat siya sa kanyang mga magulang na humingi siya ng pahintulot para makauwi sa Pilipinas. On the same day, he received the news from his brother-in-law, Manuel T. Hidalgo, about the deportation of 25 people from Calamba, kasama na ang family members ni Rizal na ang kanyang papa, si Neneng, Nisa, Lucia at Pasiano. Hidalgo also said to the letter that he was planning to send a letter to Queen Regent of Spain explaining about their suffering in Calamba and to seek justice. Sinabi rin niya kung hindi sila pakikinggan, maghahain siya ng apela kay Queen Victoria ng England para sa kanilang proteksyon. Sa liham na ito, pinakita ang matinding pagsasuffer ng pamilya ni Rizal. Rizal felt deep sadness and helplessness because he could not help his persecuted family despite being near the Philippines. Nakaramdam si Rizal ng matinding kalungkutan dahil kahit na malapit siya sa Pilipinas, wala pa rin siyang nagawa. Family reunion in Hong Kong. Jose Rizal had a family reunion in Hong Kong before Christmas. Ikinatuwa ito ni Rizal dahil sa pagdating ng kanyang ama, kapatid at beyo na si Silvestre Ubalbo sa Hong Kong. The first to arrive was his father, his brother, and his brother-in-law, Silvestre Ubalbo. Later arrivals are his mother and sisters, Lucia Josepa Trinidad. His mother was 65 years old and almost blind. She suffered from Spanish injustice. She was previously arrested for not using the surname Rialonda and forced to walk from Calamba to Santa Cruz by a Guardia Civil officer. Later freed by a kind Spanish governor. His Christmas 1891 became one of Rizal's happiest celebrations due to complete family reunion. January 31, 1892, sumulat ulit si Rizal kay Ferdinando Madrid. Ikinento niya rito ang tungkol sa kanyang kaligayahan at dinidescribe ang pagsasama nila ng kanyang pamilya. Sabi sa liham, "Here we are all living together, my parents, sisters, and brother, in peace and far from the persecution they suffer in the Philippines. They are very much pleased with the English government." Ikinento ni Rizal ang kanilang masayang pamumuhay sa Hong Kong na silang lahat ay magkakasama, namumuhay ng payapa at malayo sa panganib. Ipinahayag din niya na nasiyahan ang kanyang pamilya sa pamamalakan ng pamahalaan ng English government doon. To support himself and his family, Rizal practiced medicine in Hong Kong. Tinulungan siya ng isang Portuguese na doktor na si Dr. Lorenzo P. Marquez na naging kaibigan at tagahanga niya.
Nagtiwala ito sa kakayahan ni Rizal, kaya ipinasa ni Dr. Marquez sa kanya ang maraming pasyente na may sakit sa mata. Naging matagumpay at kilalang doktor si Rizal sa Hong Kong. Marami siyang naging pasyente mula sa iba't ibang lahi, tulad na lang ng mga British, Chinese, Portuguese, and Americans. Rizal successfully operated on his mother's eye that allowed her to read and write again. He also worked as a general practitioner that treated diseases like influenza during an epidemic. He also received support from friends in Europe, like Mr. Eduardo Bosted, who praised his medical work, Dr. Ariston Bautista Lin, that sent congratulatory letter in medical books, Antonio Berhel de Dios, that offered help in buying medical tools. Para kay Jimeniano de Ocampo, taglay ni Rizal ang mga katangian ng mahusay na ophthalmic surgeon. Dahil matalas ito mag-isip, skillful, at malawak ang kalaman nito sa medisina. And mabilis din itong matuto. Kung ipinagpatuloy lang sana ni Rizal ang pagiging doktor niya, maaari sana siyang maging isa sa pinakamahusay na ophthalmologist sa Asia. At dyan na po nagtatapos ang aking report. Maraming salamat po. Ang susunod naman po na reporting ay si Richelle A. Inocencio. Hi everyone, my name is Richelle Inocencio and my part is about Borneo Colonization Project. Ang plano ni Rizal ay ilipat ang mga Pilipino families sa British-owned island at makabuo ng New Calamba. Ito ay upang mabigyan sila ng bagong simula at naligtas na pamumuhay sa ilalim ng isang maayos na pamahalaan. Noong March 7, 1892, pumunta siya sa Sandakan on board ng ship of Menon para makapag-usap sa mga British authorities para sa establishment ng Filipino colony. Tiningnan niya ang land ng Bangkok River in Marado Bay na inoffered sa kanya ng British North Borneo Company. Pumayag ang mga British para sa Filipino colony. Ang mga British authorities ay willing magbigay sa mga Pilipino ng 100,000 acres of land, a beautiful harbor, and good government for 999 years, free for all charges. At noong April 20, bumalik siya ng Hong Kong. Rizal's friends in Europe, si Juan and Antonio Luna, Lopez China, Lumentrip, Dr. Bautista Lin, etc. ay sinuportahan ng kanyang Borneo Colonization Project. Sa halip, sumulat si Lopez China kay Rizal na ipag-reserve siya ng lupa para makapagtanim siya ng sugarcane at makapagsimula ng industriya ng asukal. At si Manuel Higaldo, ang brother-in-law niya, ay nag-objected sa kanyang colonization project. Si Governor Valeriano Weyler, tinatawag ng mga Cubans na The Watcher, ay natanggal sa kanyang gubernatorial office. Ang bagong gobernador ay si Eulogio Despujol. Sa pag-asang makikinig ang bagong general, si Rizal ay nagsulat para sa kanya. Ang unang sulat niya is noong December 23, 1891, Felicitation and Cooperation ng Gobernador. Nagantay si Rizal ng 3 months para sa sagot ng gobernador, ngunit hindi siya sinagot ng gobernador. Kaya sumulat siya ng pangalawang letter noong March 21, 1892, request to approve his colonization project. Binigyan niya ito sa ship captain to be sure it will reach Governor Despujol. Again, Despujol did not give courtesy of reply. And however, Governor Despujol notified the Spanish Consul General in Hong Kong to tell Rizal that he could not approve the Filipino immigration because the Philippines lacked of laborers.
kulang na ang Pilipinas ng mga magsasaka at it was not very patriotic to go off and cultivate foreign soil. Hindi makabansa kung magtatrabaho sila sa foreign na lugar. Natuloy ang proyekto niya dahil parehong hindi sumang-ayon ang kanyang pamilya at ang pamahalaan. Kaya, kinutinyo na lang niya ang kanyang pagsusulat. Ang mga sinulat niya ay ang mga karapatan ng tao, the rights of man, proclaimed by the French Revolution in 1789. A la Nación Española, to the Spanish nation, appeal to Spain, right the wrong done to Calamatenans. Sa mga kababayan, to my countrymen, under the proclamation written in December 1891, explaining the Calamba agrarian situation. The Hong Kong Telegraph. Ito ay British daily newspaper na ang editor ay si Mr. Percy Smith, kaibigan ni Rizal. Ang mga kapi nito ay pumasok sa Pilipinas para sa mga Pilipino na ito ay mabasa, pero na-discover ito ng mga Spanish at naban ang Hong Kong newspaper. Una bisita a la Victoria Gaol. A visit to Victoria Gaol. Rizal wrote on March 2, 1892 an account of his visit to the colonial prison on Hong Kong. Ito naman ay tungkol sa pagbisita niya sa prison ng Hong Kong. Colonization do British North Borneo or the families de LS Philippines. Colonization on British North Borneo by families from the Philippine Islands. Ito ay article sa French. Inelaborate niya ito same idea in another article in Spanish. Proyecto de Colonización de British North Borneo por los Filipinos. Project of the colonization of British North Borneo by the Filipinos. La Mano Roja, the Red Hand, denounced the frequent outbreaks of international fires in Manila. Constitution of the Liga Filipina. Ito ay ang pinaka-importanteng sinulat ni Rizal during his Hong Kong sojourn, which was printed in Hong Kong 1892. Ito ay para ma-deceive ang mga Spanish authorities na ito ay printing copies carried false information that printing was done by London Printing Press, number 25 College Street, London. Si Domingo Franco ay ang friend ni Rizal sa Manila. Sa kanya sinad ang Liga Constitution. Decision to return to Manila. Nagdesisyon si Rizal na umuwi sa Manila dahil to confer with Governor Despuron regarding his Borneo colonization project para makipag-usap kay Governor tungkol sa kanyang project at takalakayin ang paglipat sa Borneo. To establish the Liga Filipina in Manila. To prove that Eduardo de Lete was wrong in attacking him in Madrid, that he, Rizal, being comfortable and safe in Hong Kong, had abandoned the country cause. Para patunayan na mali si Eduardo sa pag-akusa niya na iniwan niya daw ang Pilipinas at naging komportable at ligtas sa Hong Kong. Latest attack, printed in La Solidaridad in April 15, 1892, portrayed Rizal as cowardly, egoistic, opportunistic, a patriot in words only. Si Rizal daw ay duwag, makasarili at taong puro salita at walang gawa. Si Rizal ay nagprotested kay Del Pilar na editor ng La Solidaridad. Wrote a letter saying he was convinced that Lete was too hasty and Del Pilar permitted himself to be carried away. Friend or enemy, if the article has harmed Rizal, it would harm more the interests
coast of the Philippines. Shaking him awake, after a long silence he entered the field anew. He going to activate propaganda again and fortified Liga. Bubuhayin niya ang kilusang propaganda at papalakasin niya ang Liga Filipina para sa ikabubuti ng bansa. At Rizal confident on May 23, 1892, apologizing because of the published article because it will lead to people to believe that there is a scheme. Dito naman ay nalungkot dahil pinayagan ni Del Pilar na may tala ang article dahil maaaring maniwala ang maraming tao at mag-lead ito sa misunderstanding. As Hong Kong letters, relatives and friends of Rizal opposed his decision to return to Manila because it was like birding a lion into their den. His sister Trinidad warned him to desist, for here they will kill you. June 19, 1892, spent his birthday in Hong Kong. June 20, 1892, Rizal wrote 2 letters which he sealed inscribed on each envelope to be opened after my death and gave them to his friend Mr. Dr. Marquez for safekeeping. Sumulat siya ng 2 letters na bubuksan after his death at binigay niya ito sa kanyang kaibigan na si Dr. Marquez. Ang first letter ay addressed to my parents, Bethlehem, and friends. Ang letter ay naglalaman na inexplain ni Rizal that his actions are driven by duty and sense of responsibility. Despite causing suffering to loved ones, he was willing to risk his life for the greater good, seeking justice and peace for the country and innocent people. He feels they have had a tough life, is prepared to die, and hopes his death will bring an end to the troubles of others. He at peace with his decision, thinking of his loved ones until the end. Si Rizal ay willing isakripisyo ang kanyang buhay para sa hustisya, kapayapaan ng bansa, at para sa mga kababayan niya. Sana daw ang kanyang pagkamatay ay mawakasan ang kaguluhan. That's all. Thank you. Slides na ito ay tungkol sa pangalawang liham ni Rizal para sa mga Pilipino. Ipinapaliwanag niya ang kanyang desisyon kahit delikado at maraming tutol. Ginawa niya ito para matigil ang hindi makatarungang pag-uusig sa mga inosenteng tao, lalo na sa kanyang pamilya. Pakiramdam niya tungkulin niyang tulungan ang kanyang mga magulang at ang ibang nahihirapan na pamilya. Naniniwala rin siya na kung siya ay mawawala, makakauwi mamumuhay ng maayos ang kanyang mga magulang. At kahit mahalaga siya sa bansa, naniniwala siya na may mga ibang pang Pilipino na kayang magpatuloy na gawin ang kanyang nasimulan. Ipinapakita nito ang kanyang tapang at pagmamahal sa bayan. Paniniwala ni Rizal tungkol sa buhay at pagmamahal sa bayan. Ayon sa kanya, hindi mahalaga kung mamatay ang isang tao kung ito ay para sa kanyang mahal, lalo na sa bayan. Alam din niya na may mga ibang tao na kayang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa, pero hindi siya pumayag na wala siyang gawin. Ipinakita rin niya ang kanyang matinding pagmamahal sa bansa. Sinasabi niya na iaalay niya ang kanyang buhay, pangarap, kaligayahan para sa bayan. Ipinapakita nito ang kanyang tapang at kadedicate sa Pilipinas. June 21, 1892, may mga mahalagang ginawa si Rizal. Una, nagsulat siya ng liham kay Gobernador Despujol. Ito ang pangatlong liham niya kung saan sinabi niya na dumating na siya sa Maynila at inilagay niya ang sarili niya sa ilalim ng proteksyon ng pamahalaang Espanyol. Pangalawa, umalis siya mula Hong Kong kasama ang kanyang kapatid na si Lucia. May dala rin siyang safe conduct passport na ibinigay ng Spain Council sa Hong Kong para makabalik siya ng
mas maayos sa Pilipinas. Ipinakita nito na handa siyang harapin ang mga mangyayari kahit may panganib. Sa slide na ito ay tungkol sa Spain trap o panlilinlang laban kay Rizal. Pagkaalis niya, nagpadala agad ng mensahe ang Consul General kay Despujol na nagsasabing nasa bitag na si Rizal. Noong June 21, 1892, nagsampa rin sila ng liham na kaso laban kay Rizal at sa kanyang mga kasama. Inakusahan sila na laban sa relihiyon at sa pamahalaan. Ipinapakita nito na may plano na talaga ang mga Espanyol laban kay Rizal. Sa bahaging ito makikita ang susunod na hakbang ni Gobernador Despujol laban kay Rizal. Inutusan niya si Luis de la Torre na alamin kung si Rizal ay naging German citizen dahil may kumakalat na balita tungkol dito. Mahalaga ito sa kanila dahil kung totoo, maaaring may proteksyon si Rizal mula sa isang malakas na bansa kaya kailangan nilang mag-ingat sa kanilang gagawin. Ginamit nila ang impormasyong ito para magkaroon ng dahilan na kumilos laban kay Rizal. Samantala, si Rizal at ang kapatid na si Lucia ay tahimik na naglalakbay sa China Sea. Second Homecoming and the Liga Filipina, Chapter 21, Jose Rizal's Campaign for Reforms, 1892. Noong tanghali ng June 26, 1892, dumating si Rizal sa Maynila kasama ang kanyang kapatid na si Lucia. Si Lucia ay biyuda ng yumaong si Mariano Herbosa. Pagdating nila, sinalubong sila ng mga sundalong carabiners na pinapamunuan ng isang major kasama ang isang kapitan at isang sergeant ng Civil Guard. Sinuri ang kanilang mga gamit sa Custom House bago sila pinayagang umalis. Pagkatapos nito, tumuloy si Rizal sa Hotel de Oriente sa room number 22 na nakaharap sa Binondo Church. Naitala niya ang lahat ng ito sa kanyang diary. Ipinapakita nito na mula pa lang sa kanyang pagdating, mahigpit na siyang binabantayan ng mga awtoridad. Noong araw ding iyon, bandang 4:00 ng hapon, pumunta si Rizal sa Malacanang para makipagkita kay Gobernador General Eulogio Despujol pero pinabalik muna siya ng 7:00 ng gabi para sa kanilang pag-uusap. Sa kanilang meeting, pumayag si Despujol na patawarin ang ama ni Rizal pero hindi ang iba pa niyang kapamilya. Sinasabihan din siya na bumalik muli sa June 29 para sa susunod na pag-uusap. Pagkatapos ng meeting, binisita ni Rizal ang kanyang mga kapatid na sina Narcisa at Saturnina sa Maynila. Ipinapakita nito na kahit may pag-asa, hindi pa rin buo ang tulong na ibinigay sa kanyang pamilya. Noong June 27, bandang 6 ng gabi, sumakay si Rizal ng tren sa Tutuban Station. Nagpunta siya sa iba't ibang lugar sa Central Luzon tulad ng Malolos, San Fernando, Tarlac at Bacolor. Doon niya binisita ang kanyang mga kaibigan at mga kakampi sa Reforma. Mainit siyang tinanggap at inalagaan ng mga ito. Ginamit din niya ang pagkakataon para makipag-usap tungkol sa mga problema ng mga Pilipino. Pagkatapos nito, bumalik siya sa Maynila noong June 28, bandang 5 ng hapon. Hindi niya alam na may mga espiya ng pamahalaan na sumunod sa kanya habang siya ay naglalakbay. Pagkatapos ng kanyang pagbisita, sinalakay ng Guardia Civil ang mga bahay ng kanyang pinuntahan. Kinuha nila ang mga kopya ng Noli Me Tangere, El Filibusterismo at iba pang babasahin na itinuturing na laban sa pamahalaan. Ipinakita nito na mas lalo pang naghigpit ang pagbabantay ng mga Espanyol kay Rizal at sa kanyang mga kasama. Sumunod na pakikipagkita kay Governor General Eulogio Despujol noong June 29, bandang 7:30 ng umaga. Humingi siya ng pabor na alisin ang parusa ng pagpapatapon sa kanyang pamilya. Hindi man ito naibigay sa lahat, binigyan siya ng pag-asa para sa kanyang mga kapatid. Natapos ang kanilang pag-uusap ng
9:15 at pinabalik siya kinabukasan noong June 30. Pinag-usapan naman nila ang plano ni Rizal na dalhin ang mga Pilipino sa North Borneo pero hindi ito sinang-ayunan ni Despujol at pinabalik siya sa July 3. Noong July 3, pinag-usapan ni pinag nag-usap sila tungkol sa iba't ibang bagay. Nagpasalamat si Rizal dahil tinanggal ang pagpapatapon sa kanyang mga kapatid. Sinabi rin niya na darating na ang kanyang ama at kapatid. Tinanong din siya kung gusto niyang pumunta sa Hong Kong at umayag siya. Pagkatapos nito, pinabalik siya ulit para sa susunod na detalye. Ipinapakita nito na patuloy ang pakikipag-usap ni Rizal pero hindi lahat ng kanyang hiling ay tinatanggap. To start the founding of the Liga Pilipina, on the evening of July 1892, an interview with Governor General Despujol, Rizal met with patriots home in Tondo, Manila, and it also presents various professionals and Mason like Pedro Serrano Lactao, Andres Bonifacio, and Apolinario Mabini. Rizal explained the objectives of the Liga Filipina, a civic league for Filipinos focused on socio-economic life and presented its constitution drafted in Hong Kong. And the elected officers were Ambrosio Salvador, which is the president, Deodato Arellano, which is the secretary, and Bonifacio Arevalo, treasurer, and lastly Agustin de la Rosa as the fiscal. The Constitution of Liga Filipina aims and embodied in its constitution, and it aims to unite the whole archipelago into one compact and homogeneous body. Second, mutual protection in every want and necessity. And third is defense against all violence and injustice. And then fourth is encourage of education, agriculture, and commerce. And lastly, study of and application reforms. And its motto is Unus Instar Omnium, which means one like all. The Liga Filipina was governed by a Supreme Council with a national jurisdiction consisting of a president, secretary, treasurer, and fiscal. Each province had a provincial council and each town a popular council. All Filipinos concerned for the nation's welfare were eligible for membership, with a 2 peso fee and 10 centavo monthly dues. Members' duty included, first, obeying the Supreme Council, second, recruiting new members, third, keeping decisions secret, 4. Retaining a symbolic name until becoming council president. 5. Reporting matters affecting the Liga to the fiscal. And 6. Conducting themselves as a good Filipinos. And lastly, 7. Assisting fellow members. And by the time of July 6, Rizal was arrested and jailed in Fort Santiago. Rizal went to Malacanang Palace to continue meetings with Governor General Despujol. During the interview, the Governor General presented printed leaflets titled Pobres Frailes, which means poor friars, which were said to have been found in Lucia's pillowcase. The leaflets, authored by Father Jacinto and printed by Imprenta de los Amigos de las Pais in Manila, satirized wealthy Dominicans, friars for accumulating riches despite their monastic vow of poverty. And then, Rizal strongly denied having the leaflets in his or Lucia's baggage, which has been inspected by customs authorities in Hong Kong, with no findings. Despite his denial and request for a proper investigation, he was arrested and taken to Fort Santiago by Ramon Despujol, the governor's general nephew and aide. And then, Rizal was assigned to furnish a room with basic amenities and 3 windows, one opening to a patio, another city walls and the beach, and a third that was a barred door. 2 artillerymen guarded with orders to fire on anyone signaling from the beach, and he was forbidden to write or speak with anyone except the on-duty officer. And now, on July 7, Gaceta de Manila published news of his arrest, causing public outrage, especially among Liga Filipina members. The same issue carried Governor General Despujol decree deporting Rizal to one of the island in the south, with reasons for the deportation to follow. It follows, number 1, he published works abroad that were deemed disloyal to Spain, anti-Catholic, and anti-friar. Second, handbills titled Pobres Frailes,
which satirized Filipinos' generosity and accused the religious orders of violating customs, were found in one of his packages upon arrival in Manila. Third, his novel El Filibusterismo was dedicated to the traitors Burgos, Gomez, and Zamora, with a note stating the separation from Spain was the Philippines' only salvation due to administration vices and errors. And lastly, the fourth one, his efforts and writings were said to aim at removing the Catholic faith from Filipinos' hearts. After midnight of July 14, 1892, Rizal was brought under a heavy guard to the steamer which was sailing for Dapitan. This steamer under Captain Delgras departed in 12 a.m. on July 15, sailing south, passing Mindoro and Panay, and reaching the Dapitan on Sunday and the 17th of July and 7 in the evening. Captain Delgras went ashore and handed Rizal over to Captain Ricardo Carcinero. The Spanish commandant of Dapitan. The same night, July 17, 1892, Rizal began his exile in lonely Dapitan, which would last until July 31, 1896, which was a period for 4 years. And that's it. Thank you.